Nananatiling problema sa bansa ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan ayon sa Philippine Commission on Women. Maging ang Department of Justice nababahala na raw sa mga napapaulat na kaso ng pang-aabuso sa mga ito. Ngayong Lunes ay muli nilang inilunsad ang taunang kampanya kontra pang-aabuso sa mga kababaihan. Si Margot Gonzalez para sa balita. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang pang-aabuso sa mga kababaihan ay nananatiling problema sa Pilipinas at sa buong mundo. Ayon sa komisyon, batay sa datos ng World Health Organization, sa kada 3 kababaihan sa buong mundo, isa dito ay nakakaranas ng pisikal at sexual na pang-aabuso. Sa Pilipinas, batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, isa sa kada 4 na kababaihan sa bansa na may edad na 15 hanggang 49 ay nagkaranas ng pisikal, emotional at sexual violence mula sa kanilang mga asawa o partner sa buhay. Noong nakarang taon, nasa mahigit 8,000 kaso ay na-classify sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang Department of Justice o DOJ nababahala na raw sa mga napapaulat na pang-aabuso sa mga kabataan at kababaihan kahit pa nga may batas na pangontra dito sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act. The statistics before us are stark and troubling. According to UNICEF, 17% of Filipino children aged 13 to 17 have experienced sexual violence. In 2022, nearly 500,000 Filipino children were trafficked for sexual exploitation. The Philippine National Police reported almost 9,400 rape cases last year, an average of nearly 26 every day. In 2023 alone, over 20,800 rape cases were filed and nearly 10,000 more in just 9 months of 2024. Sa Justice Hall ng DOJ, muling naglunsad ng kampanya ang ahensya para malabanan ito. Kada taon, nagsasagawa ng 18-day campaign ng gobyerno para daw matuldukan ng VAW. As public servants in the Department of Justice, we are not only tasked with enforcing the law, but being champions for the rights and safety of the most vulnerable members of society. The 18-day campaign to end VAW, running from November 25 to December 12, is more than just an awareness initiative. It is a call to action, a rallying cry for a vow-free Philippines. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang karahasan ay maaaring maranasan ng kahit sinong mga kababaihan, anuman ang kanilang edad, kulay ng balat, gender identity, ethnicity, relihiyon, at naging sa social status. Sa ilalim ng batas, ang sinumang mapapatunayang nagkasala sa ilalim ng VAUC ay maaaring makulong. Ang mga parusa ay maaaring mula sa 1 buwan at 1 araw na pagkakakulong hanggang sa higit pa, depende sa uri at grabidad ng pang-aabuso. Bukod sa pagkakakulong, ang mga nahatulan ay maaaring pagmultahin. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMN News.